my beloved Boss Mike Severa. Ito na nga, sa kabila ng ginagawa ng mga grupo netong si Duterte, mga kababayan, ay dumarami rin yung mga nagagalit, yung mga taong naiinis sa kanila. Parami na ng parami. Kaugnay sa charter change, pinuna rin nila ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ayan na. Parang zombie na ang lolo nyo. Alam nyo yung halatang puppet, di ba? Yung puppet, di ba? Yung gumaganon-ganon lang si Digong. Ayan. Puppet di ba? Napakialaman talaga yung konstitusyon. Kayo ba naniniwala pa rito? Kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change sa isang prayer rally sa Maynila kagabi. Tatay Digong, yung mga dating taga-suporta mo, ayaw na sa'yo. Pero kahit sabihin daw ng mga kongresista na economic provisions lang ang kanilang gagalawin, hindi raw malabong pati term limits ng mga politiko ay pakialaman nila. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Kasi si Digong, ginagawang mali siya. Yung yung economic provision na gustong gawin ng gobyerno. Ginagawang alam niyo yun, pang pasama ng image ng gobyerno sa mga tao. Yan yung ginagawa ni Digong na 3 perma na lang. 'Di ba? Naku, Digong. Wag ninyong pumayag na mangyari. Ang mga banat Yung mga sinasabihan mo, Digong, mga bagets, hindi pa nila alam kung ano mga ibig sabihin yan. Wala pa silang mga muwang-muwang. Diba? Ano maiintindihan ng mga yan? Yung nasa likuran mo, bulong ng bulong, nagmaskara pa. Para para hindi halatang binubulong niya yung sasabihin mo. na yan ng dating Pangulo, pinalagan ng House leaders. It's very clear, it's in black and white that we're only dealing specifically with the economic provisions. Yun na. Kita nyo maliwanag na maliwanag daw sa black and white. Nakasunduan na ang kanilang gagawin lang ay yung economic provision. Bakit Bakit naggaganyan sila? Kasi wala silang maititira sa gobyerno. Kaya lahat gagawin nila. Sino ang titirahin nila? Sabi ko na nga sa inyo, yung malalapit sa Pangulo at sa unang ginang. Sino-sino? Una na dyan, syempre, si Martin, Speaker. Ikalawa, sino? Si Mel Robles. Bakit yung iba hindi nyo magalaw? Diba? We have never discussed a single thing about anything na political, extension of terms. Sinabi po natin ang political chacha po. It will come when the economy is blooming, when the economy is better. May mga tao dito kayo. Binatikos din nila ang prayer rally kagabi na para sana kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kontrobersya. Prayer rally daw ito, pero bakit pinupolitika? Ayun na nga, tingnan nyo. Prayer rally daw yan, pero bakit pinulitika? Ganon yan mga kasama. Ang sasama, gagamitin ang prayer rally. Imbis na magdasal, ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pagdadasal, hindi sa hinanakit. Di ba? Hindi sa pamamagitan ng hinanakit. Pero etong mga ito, puro na lang talaga sama ng bunganga ang kanilang ginagawa. The personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno. Correct. Iba to, mahiya naman kayo, binoto kayo na dapat tumutulong kayo sa gobyerno. Hindi yung kayo mismo, yung gustong pasakitan at maging problema ng gobyerno. Ito pa si Bongo. Nakakainis dito pati si Sara.
Kaya tuloy, ang daming nananawagan, Sara resign dahil sa ginawa niya. Ang gagawin mo, sasama ka dyan, ang sinisigaw, Bongbong resign. Di ba? Tawag-tawagin ng Pangulo, bangag, tawag-tawagin ng Pangulo, weak. Di ba? So, nasa ang delikadesa, Sara? Ito naman si Bongo, ito naman si si Bato. Abay, lintik na yan eh. Dapat nga talaga, isama nyo na yung mga yan. Ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Diba? Tama nga naman. Bakit nga ba? Bakit nga ba imbis na kayo makatulong sa gobyerno, kayo pa nagdadagdag para magkaroon ng tensyon lalo, 'di ba? Kasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer rally. Kita nyo? Bakit? Ayan na nga. Eto ba, Sara, yung kinukonsinti mo? May narinig pa akong utin daw. Yan, kita nyo? Ang sasama ng mga bunganga. Di ba? Ngayon, di ba? Si Manang Aimee, hindi yan nagpakita dyan. Ayun. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong halata. Masipag yung banat siya kay President Hindi lang sipag, halatang-halata na talaga yung banat, di ba? Bongbong Marcos because she is still his cabinet secretary for education. Kaya nga. Inaasahang sa Oy, Sara, mag-resign ka na. Wala ka rin naman pakinabang sa DepEd eh. Di ba? Simeon, Colorado, magandang tanghali po. Di ba? Bakal, Sir Mike, dapat Chacha maipasa. Kaya nga, Chacha dapat maipasa. Bakit hindi nyo gamitin? Chacha, yan, tama si Bakal. Hashtag, Chacha dapat maipasa. Okay? Di ba, no? Sana, no? Nako, anti-Aimee comes out and reprimands, the traitor, Duterte, she will never be able to redeem herself. Cricket, maniwala ka, magbabago yung pananaw mo na yan. Thank you naman sa bagong-bago, si Sheila Maceda. Thank you po sa inyong pagbisita. Sana huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.